Magandang araw mga kabopols. Alam mo yung mga taong laging may medalya, mga cum laude, matataas ang grades, memorize lahat ng libro? Sila yung mga taong tinuturing nating matatalino, di ba? Pero yung mangilan-ngilan sa kanila, uulitin ko po mga kabopols, hindi lahat pero mangilan-ngilan sa kanila. Pagdating sa totoong buhay, parang hindi nag-iisip. Oo, hindi lahat na matalino ay may critical thinking. At dito natin pag-uusapan kung bakit. Una sa lahat, linawin natin ang paksa kasi maraming klase ng talino. Talino sa musika, talino sa matematika at mga numero, sa pagguhit, at marami pang iba. Pero ang klase ng talino na tatalakayin at ihambing natin sa critical thinking ay ang academic intelligence. Ito yung kakayahang mag-memorize, sumagot sa recitation, makakuha ng mataas na grado o mga cum laude sa universidad. Halimbawa, naalala mo ba yung kaklase mong laging perfect sa exam pero naniniwala pa rin sa mga lucky charm, anting-anting o kaya mga aswang? O kaya yung boss mong magaling sa English pero hindi marunong makinig? Matatalino sila, oo. Pero, kayo na magdugtong mga kabopols. Napag-usapan na natin sa ibang paksa ang ibig sabihin ng critical thinking pero uulitin natin ang kahulugan na mabilis. Ito yung kakayahang magtanong, magduda, mag-analyze, magkumpara at mag-question ng idea kahit ito pa ay galing sa otoridad o eksperto. Halimbawa, kung may nagsabi sa'yo, lahat ng pulubi ay tamad, ang critical thinker ay hindi basta-basta sasang-ayon agad. Tatanungin niya, bakit mo nasabi? May ebidensya ka ba? Paano yung may sakit? O yung mga nawalan ng trabaho? Mga nabalisa dahil sa kung ano mang dinanas sa suliranin sa kanilang buhay. Yung mga ganitong taong may critical thinking, kahit hindi sila top 1 sa klase, marunong siyang mag-isip para sa sarili niya. Bakit may matatalino pero walang critical thinking? Simple lang, kasi sanay silang sumunod. Ang school system natin, puro memorization. Mas mahalaga ang tamang sagot kaysa malalim na tanong. Kaya ang nangyayari, yung iba matalino sa papel. Pero sa labas ng classroom, sunod lang sa uso, sunod sa otoridad, sunod sa barkada. Ang academic intelligence ay hindi masyadong naididiin sa pagtanong kung bakit ito tama, paano kung mali, o may mas magandang paraan ba. Sa panahon ngayon na halos lahat na ng taong may smartphone ay may kakayahang magpakalat na impormasyon, tama man o mali, hinding-hindi na sapat ang talino lang. Kailangan natin ang tanong, marunong magduda sa naririnig, marunong mag-verify ng information, marunong umamin na mali siya, at handang magbago ng opinion. Ang critical thinking ang nagbibigay ng lalim sa talino. Kahit pa genius ka sa math or cum laude ka sa Ateneo, kung naniniwala ka na patag ang mundo, bopols ka pa rin sa paningin ko. Isa pang malaking kaibahan ay ang talino ay namamana. Parang talento. Hindi natin pinipili kung gaano tayo katalino sa simula. May mga tao talaga na likas na mabilis mag-isip, mabilis matuto, may mga taong likas na magaling sa matematika pero mahina sa musika, yung iba naman magaling gumuhit, maaaring namana nila sa magulang. Pero sa kabilang banda, ang critical thinking, hindi yan nakaukit sa genes mo, hindi yan minamana, ito ay natututunan, hinuhubog at pinagsasanayan. Ang talino at talento, bonus lang yan kabopols. Pero ang critical thinking skills, obligasyon nating makamtan at sanayin. Lalo na ngayon sa modernong panahong punong-puno ng misinformation, echo chambers at mga budol influencers. Kung hindi mo to i-ensayo, hindi sapat ang talino para hindi ka mapasama. Kaya tandaan mo, hindi porket mataas ang IQ mo, marunong ka nang mag-isip ng malalim. Ang critical thinking ang nagsasala ng tama at mali sa modernong mundo na puno ng kabopolan at kaunti lang ang may kabuluhan. At sa panahon ngayon, critical thinking ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong medalya. Ano sa palagay nyo? Tinamaan ba kayo? May kilala ba kayong matalino sa klase pero walang critical thinking? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.